Please open your Bibles with me sa atin pong pagpapatuloy ng exposition in the book of Romans. At tayo po ay nasa pinakahuli ng chapter ng book of Romans, which is chapter 4. So please turn your Bibles with me in Colossians chapter 4. At ang babasahin lang po natin ay ang verse 1. Colossians chapter 4, let me read sa English Standard Version. Sabi po rito, Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. So tayo po ay manalangin at humingi ng tulong at biyaya sa Panginoon sa atin pong pag-aaral ng Kanyang salita. Let's pray. O aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami na merong isang araw na inyo pong binukod sa loob ng isang linggo kung saan kami po ay tunay na makapagpapahinga at mahihinto, Panginoon, sa mga normal na amin pong ginagawa sa mga araw na nakalipas. At ngayon, Panginoon, kami ay magpapahinga hindi lamang po ng aming pisikal na kapahingahan, kundi kapahingahan sa inyo, kapahingahan ng aming kaluluwa, and as we worship you and listen to your word. So Lord, we pray and we pray that you would help us sa amin pong hangarin to really worship you in spirit and truth, to really listen to your word carefully and focus, Panginoon, sa inyong mga salita. Kinikilala po namin ang aming limitations, maski na ang aming pag-iisip, ang aming pisikal na pangangatawan, ay marahil merong mga kapaguran dahil sa mga ginawa namin kahapon o sa mga nakalipas na araw. Nawa o Diyos ay hindi ito maging hadlang sa amin na hindi po namin tunay na tanggapin ang inyong mga salita. Kundi nawa o Diyos ay bigyan niyo po kami ng isip na patuloy na matalas at nakikinig sa inyong mga salita. Patuloy na maging biyaya ito sa amin, na aming pagkain ng aming kaluluwa. At tulungan niyo po kami na hindi lamang po maging tagapakinig ng inyong mga salita, kundi tagagawa ng mga ito. Salamat po sa inyong mga salita na aming maririnig. Tulungan niyo po ang inyong abang lingkod na mangangaral ng inyong salita. Sa kanya pong kahinaan, ikaw ang kanyang maging kalakasan. Sa kanya pong limitations, Panginoon, ay maging mabiyaya kayo sa kanya. At ilayo niyo po siya, O Diyos, sa anumang kamalian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Book of Colossians, we are looking at the directions of Paul for the Christian household. At tayo nga ay natapos na sa commands ni Pablo para sa mga employee, para sa mga wives, sa mga husbands, sa mga father, and children. At sa panghuli na ating tatalakayin, ngayon ay merong kinalaman sa command ni Pablo para sa mga Christian masters o sa ating mga panahon ay mga Christian employers or boss or mga managers. Sa panahon nila Pablo, katulad ng ating nakita, ay merong naligtas at nakakilala sa Panginoon na mga slaves. Halimbawa, yan ay si Onesimus. But then, hindi lamang ang mga slaves ang naging mananampalataya, even yung mga slave masters ay naligtas. At ang halimbawa nga neto ay si Philemon, na isang mananampalataya na merong slave or alipin sa kanilang panahon. And here Paul tells us na kung paano marapat pakitunguhan in a godly and God-honoring way ang mga tao under you o nagtatrabaho sa iyo bilang ikaw ang kanilang boss o master. Now, marahil sasabihin ng iba sa inyo, pastor, hindi naman ako boss sa aming trabaho. Isa lang akong employee o manggagawa.
hindi mag-a-apply sa akin ang preaching mo ngayon. Marahil, marahil nga, no, hindi ka pa boss ng isang kumpanya sa kasalukuyan o manager na may hawak na mga tao, but somewhere or somehow ay merong somebody under you. Halimbawa, kung ikaw ay parents, ang iyong mga anak ay under sa'yo, or kung ikaw ay marahil panganay or breadwinner sa mga magkakapatid, in a way ay ang inyong mga nakakabatang kapatid ay under mo at nirerespeto ka bilang panganay. So the principles na babanggitin dito ni Pablo regarding masters and how they treat people under them ay maaari ding mag-apply sa atin. And so considering the topic of the duty of a Christian employer, I want us to consider two headings. So first of all, the manner of Christian employer, and lastly, the the motives of Christian employer. So first of all, the manner of Christian employer. I'm sorry, not motives, but motivation. So the manner of Christian employer. So first of all, sinabi dito sa ating text, masters, treat your bondservants justly and fairly. So here, Paul urges the Christian masters to provide their slaves or employees with what is just and fair. So yung salitang masters or marahil na alam niyo yung salitang ito, yung kurioi or kurios, is normally rendered as Lord o Panginoon. And that describes one who is sovereign in all things and possesses absolute authority, ownership, and power. Kaya nga in the New Testament, makikita natin na madalas siya ginagamit sa ating Panginoong Jesus. But here in the context ng Christian household, na ina-address ni Pablo, yung salitang kurios refers to someone who has legal power and control over his own property. So siya yung may otoridad o kapangyarihan sa mga tao under niya. That's why maaari din mag-apply ito sa mga tatay, parent, and the master dahil meron silang otoridad sa pamamahay. But here, specifically, referring to the masters or boss, na merong mga tao kayo hinahandle, minamanage, or sinusupervise. And what are you going to do sa inyong mga nasasakupan? It says, first of all, treat your employees or grant your employee justly, grant your employee what is just or rightly. Treat your employees justly or rightly. So what does it mean? Now yung salitang just or justice is the same word in the Greek sa salitang righteousness o dikaios. And so you give your employee what is right. Now paano ba natin ma-define ang tama? Dahil everyone has own definition of what is right. Well, we need to go back sa sinasabi ng batas ng Diyos. Dahil ang batas ng Diyos, ang standard ng right and wrong, and God is the one who determines what is right. And so, sa pakikitungo nyo sa mga taong under sa inyo, your employees, or kung sa ating panahon, merong siguro mga kasambahay kayo, or hinahire na karpentero, or etc., you need to know kung ano ang sinasabi ng batas ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, how you treat them. So you treat them rightly according to what God says is right. And it is interesting to note na pagdating sa lumang tipan, ang daming batas ng Diyos para sa mga slaves and hard workers. And how are they to be treated by their masters? Na pwede nating gamiting mga principles para sa ating mga employee. For example, in Deuteronomy 24:14 and following, sinabi doon, you shall not oppress a hard worker who is poor and needy, whether he is one of your brothers or one of the sojourners who are in your land within your towns.
You shall give him his wages on the same day before the sun sets, for he is poor and counts on it. So sinasabi, di ba, kung meron kang hard worker, wag mo silang i-oppress. Lalo na kung mahirap din sila. Pasahurin mo sila ng tama. Pagpahingahin mo sila. Pakitunguhan mo sila ng tama, at marami pa ang tagubili ng Diyos para sa mga masters of the slaves, katulad ng huwag mong nanakawin yung slaves ng iba, or in Deuteronomy 23 following, di ba, kapag runaway slave siya, ay huwag mong siyang ibalik sa kanyang master, bagkos kupkupin mo siya. But here you see na sinasabi sa atin dito, you need to treat the slaves, or sa ating panahon, yung mga employees, ng tama, according sa sinasabi ng Panginoon. It tells you bilang masters, or boss, or manager, to treat your people under you righteously, fairly, and justly. Now, but then, not only that, sinabi ni Pablo, you treat your employees fairly. Now, yung salitang ito, literally it means equality. It is used in 2 Corinthians 8:14 na sinasabi ni Pablo doon, your abundance at the present time should supply their need, so that their abundance may supply your need, and that there may be fairness or equality, or sa Tagalog, ang pagkakasabi ay pagkakapantay. In other words, bilang boss or employer, dapat patas o pantay ang pakikitungo mo sa iyong nasasakupan or employee. Now, hindi ibig sabihin nito na ibibigay mo sa employee mo lahat ng meron ka din para maging pantay kayo. So, boss ka at gagawin mo din siyang boss. Or kung sa ating panahon, yung kita ng boss ay ganun din ang sahod ng employee, sarap sana nun, pero it does not work that way. It means that you give yung tama para sa kanila at pantay sa kanilang work and condition, not less. So isang pwede mong gawin, halimbawa kung hard worker yon, yung mga arawan na trabaho, katulad ng labandera or karpentero, etc., pwede kang magtanong sa iba kung ano ba yung minimum na pinapasahod sa kanila, or sila mismo ay pwede mong tanungin at yon ang ipasahod mo sa kanila. So equal pa din sa kanilang work. Now, kung mabigat yung trabaho nila, parang katulad sa mga construction, ay pinapasahod mo sila na ayon sa kanilang trabaho and not less. 'Di ba? Yung tipong ang bigat na nga ng trabaho nila, tapos below minimum pa yung ipapasahod mo. Parang yung observation ko dati, may mga hinar na nagtatrabaho sa isang project, ang bigat ng gawain, then below minimum pa yung pinapasahod sa isang araw. Bakit ganon? Ang sinasabi nila, para sa Panginoon. Dahil church project, para sa Panginoon itong building, para sa Panginoon itong project, which in fact, that's very un-Christian. Diba? Ginagamit mo pa nga ang pangalan ng Diyos para hindi sahuran ng tama yung mga hinire mo. Parang katulad ng isang sikat na church sa Australia, no, that they were accused dahil yung mga anak ng pastor, ang mga nagbe-babysit sa kanila yung mga members ng church. At hindi sila sinasahuran yung mga pastor. Hindi nila sinasahuran ang mga nagtatrabaho, ang kanilang trabahante, and those na nagwo-work sa kanilang music ministry na kumikita ng limpak-limpak na dollars, ngunit lahat ng nagtatrabaho doon ay hindi sinasahuran dahil ang isa sa mga reason nila ay ito ay para daw sa Panginoon. So hindi ka nagiging patas sa mga hinire mo or yung mga nagtatrabaho
para sa iyo. And that's very unchristian kung ikaw ay employer na nagsasabing mananampalataya din. Now, hindi natin sinasabi, halimbawa pagdating sa ating fellowship or sa church, na walang lugar ang pagbo-volunteer, even pag-pledge out of your goodwill para makatulong sa kapatiran, na tipong, hindi naman parang tipong lahat ng kilos natin dito sa church dapat may bayad. So mamaya yung maghuhugas, no, may bayad kayo. Hindi po na may sahod. Hindi po gano'n, no. Well, going back, ang pinag-uusapan natin dito ay yung employee-employer relationship. And so anong gagawin mo kung merong tao under mo? Mga taong hina-hire mo o under sa'yo. You give them what is right, equal to their work, pantay sa kung anong deserve nila, give them what is fair or equal. But also, katulad ng sinabi sa Ephesians 6:9, here's the negative. The Christian master or boss ought not to threaten their employees. Yung salitang threaten, the idea is to give up, to losing up, or to releasing. In other words, ginagamit mo yung kapangyarihan mo or authority mo as little as possible na hindi mo pinapahirapan ang iyong employee dapat. You never be abusive to them or inconsiderate toward them. Because as a Christian employer, you realize yung authority na meron ka, though God-given, is functional and temporary. Panandalian lamang yung posisyon mo. Kahit ikaw pa ang CEO ng kumpanya o mataas, ang iyong posisyon temporal lamang at ito ay kaloob din sa iyo na marapat mong gamitin sa tama. So, sinasabi dito is abandon threatening as management technique. Abandon threatening as management technique. 'Di ba nakapagtrabaho ka na ba? Or yung iba sa inyo, nakapagtrabaho na ba kayo under sa boss na pag nagkamali ka, sisigawan ka. Yung iba nga, kung di mananampalataya, di ba, mumurahin kapag may konting pagkakamali, tatakutin, never kang ina-appreciate sa ginagawa mo, never silang kino-consider, naging considerate, tapos mahilig maghanap palagi ng mali sa trabaho mo. It is a misery. It is a misery to be under that kind of boss. Buti nga, sa ating panahon, pwede kang mag-resign, di ba? At makahanap uli ng trabaho. Imagine sa panahon ng mga slaves, na ang iba ay mananampalataya. Wala silang choice but to bear that kind of boss na harsh and threatening you. But kung kayo ay mananampalatayang employer, manager, may mga hawak kayong tao, nagtatrabaho para sa inyo, ang panawagan sa inyo is give up threatening. Even sa mga parents, di ba? Sa inyong mga anak under your authority. Abandon threatening and treat them justly, fairly, and right. Now, practically, kung ikaw ay Christian employer, paano mo itrato ang taong under you ng tama and fair, practically speaking? There are three that I want us to consider. First of all, to provide just compensation or wages, giving the right amount of pay for the work that is performed. Pinapasahod mo sila ng tama, angkop sa kanilang ginawang trabaho. Pagdating sa slaves sa panahon nila or sa panahon nila, 'di ba, ang mga masters, they even provide yung pangunahing pangangailangan nila like pagkain, matitiran, susuotin at medical care. And so ganun din marapat pagdating sa ating mga trabahante, especially kung hindi sila yung mga arawan or day worker lamang, but yung mga long-term na mga employee katulad ng sa mga kumpanya. So proper na pagpapasahod sa kanila ay kasama yung salary, yung benefits,
healthcare, whatever may be appropriate. Now, of course, hindi lahat magiging pantay-pantay ang sahod dahil tinitignan natin yung skill na kayang gawin ng employee at yung kanilang experience sa kanilang field. We recognize that there are different level of skills and different types ng trabaho na pinapasahod in appropriate level o angkop sa kanilang kayang gawin. Kaya nga yung iba, 'di ba, sinasabi nila para tumaas yung sahod mo, kapag nag-work ka o mag-work pa lang, you improve your skills. No, you study more, kuha ka ng yung iba kumukuha ng masteral or doctorate and work hard. Dahil nga nagdedepende sa skills mo and experience sa work ang iyong magiging sahod. So pwede ka talagang kumita ng malaki based sa skills mo at experience sa iyong field of work. Now, the point is that kung ikaw ay merong minamanage na tao, again, isa kang boss or business or owner, sinasahuran mo ang iyong tao ng tama. Hindi naman ganun sobrang taas at hindi rin sobrang baba. But the right amount of pay for the work that is performed. And beware, dahil hindi nalulugod ang Diyos kung hindi ninyo pinapasahod ng tama ang inyong mga employee. In other words, nakikita ng Diyos ang inyong pandaraya, ang inyong motive, bakit iniipit nyo ang inyong employee sa kanilang sahod. God even hears the cry of those employee na nahihirapan because sa hindi tamang pagpapasahod sa kanila at pang-aabuso. Sinabi sa James 5:4, "Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts." So alam ng Diyos kung sila ay dinadaya mo sa kanilang sahod and you will give an account to the Lord sa iyong ginagawa. But then, secondly, the work required is to be reasonable. In other words, kung ano lang yung assigned work niya at oras niya, yun ang dapat niyang gawin at hindi mo siya tatambakan ng iba't iba trabaho na hindi niya naman trabaho within sa assigned hour sa kanya or kaya unpaid work hour, di ba? Pag-overtime mo na hindi, pag-overtime mo sa kanya na hindi bayad. Merong mga institution or company sa ating panahon na kahit ang daming pinapagawa ng boss at pinag-overtime ay hindi binabayaran. And that's not being just. Parang yung nangyari sa mga Israelites, 'di ba? Yung under sila ng Egyptian, same number of bricks ang kanilang ipoproduce sa isang araw, pero dahil pinapahirapan sila mismo ang umanap ng straw panggawa ng brick. Kumbaga sa ating panahon, maggawa ka ng 100 hollow blocks sa isang araw. Pero this time, kayo yung hahanap ng sand and gravel para gumawa ng hollow blocks. Pero same amount of hollow blocks yung dapat mong i-produce sa isang araw. Yung iba, yung pangdalawang taong gawain sa work ay pinapagawa lang sa isang tao. Yan ay pang-aabuso, panlalamang sa iyong employee na hindi dapat gawin ng isang mananampalataya or boss or manager. So, ibigay mo yung angkop na trabaho sa kanya sa angkop na oras. Kung 8 hours, dapat 8 hours at kung mag-extend siya sa work, ay malarapat na may bayad at hindi tiwai. But thirdly, the just punishment is to be given for failure to do work properly. Now, sa kanilang panahon, the master and the slave, di ba, ang
consequence kapag hindi nagtrabaho ng maayos ang slave ay hahagupitin. Now, you don't do that sa iyong employee, no? But merong mga consequences. Maging sa ating panahon, di ba, sa company kapag hindi ka nag-perform ng maayos. Merong temporal suspension, merong demotion, lilipat ka sa mababang posisyon, yung iba medyo mild, meron munang memo sa iyo or warning. Poor performance can result in reduced bonuses, salary increments, or other benefits. At yung malala ay yung termination. And so kung ikaw ay empleyado, sinabi sa'yo ng boss mo, do your work. At sinabi mo, yes boss, I'll do my work. But then, inantok ka kalaunan habang nagtatrabaho. Hindi mo nagawa yung pinapatrabaho sa'yo. There's a consequence sa iyong hindi maayos na pagtatrabaho. Pwedeng masabihan ka muna or warning. But kung ikaw ay yung boss or manager, you make sure na yung pagpataw mo ng parusa sa iyong empleyado ay just and fair. Maaring magkaiba yung punishment mo sa iyong employee na nakatulog sa kanyang work at sa isang employee na umabsent ng 3 araw na walang paalam or sabi-sabi. So yung isa pwede mong bigyan ng verbal warning dahil nakatulog sa work, pero yung isa na umabsent ng 3 araw ay may warning na merong or kaltas sa sahod. Now he who does wrong will get the consequence of their wrongdoing. And so bilang matuwid at patas na boss and master, nagbibigay ka din ng karampatang parusa dahil sa marahil mali na ginagawa ng iyong empleyado. Pero sa pag-execute mo nito, you make sure that it is just and fair. Na hindi makakatanggi ang iyong empleyado na unfair ang consequence na kanyang failure to do his or her work. And then that leads us to our last heading, the motives of Christian employer. So ano ang motibo mo bilang boss or manager sa iyong pakikitungo sa iyong employee justly and right? And so why should Christian masters deal with their employees this way? Sinabi sa verse 1, Master, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. And in Ephesians 6, ganito yung pagkakasabi, verse 9, Masters, do the same to them and stop your threatening, knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. So first motivation, you as a Christian employer has a master too. Bilang Christian employer ay napapasailalim ka din sa pinakamataas na otoridad at kapangyarihan, at ito'y walang iba kundi ang Panginoon. Sinabi ng isang manunulat, the faithful Christian employer knows that he is a fellow servant of Jesus Christ with his employees and is accountable to the same master. So kung Christian employer ka man or employee, ay pareho kayong napapasailalim sa isang master. The master in heaven, ang iyong Diyos at ang Panginoon, na pareho kayong mananagot sa kanyang harapan sa mga bagay na ginawa ninyo sa inyong trabaho. At ang katotohanan na yan, na Christian master ka man, ay mananagot ka sa master in heaven. Yung katotohanan na yan, it will alter yung pakikitungo mo sa iyong mga employee. You treat them as you would want them to treat you dahil you know you're going to answer to God kung papaano mo sila trinato. But also, bilang Christian employer, remember that you are not the master of the soul of your employee. Now, going back in chapter 3 verse 22,
doon sa mga slaves sa Colossians, sinabi sa mga employee and slaves, but servants, obey in everything those who are your earthly masters, or according to the flesh. Bilang Christian boss, you are just an earthly masters. Marahil sa panahon nila, tinuturing na pagmamay-ari ang slave, di ba? Pagmamay-ari ng master ang kanilang buhay, ngunit hindi ang kanilang kaluluwa. So pinapasahod mo sila, yes. Pinapakain mo sila, yes. Binibigay ang kanilang pangangailangan sa kanilang pagtatrabaho. But remember, hindi mo pagmamay-ari ang kanilang kaluluwa. You are employing them here on earth, but it is temporary. Kung pareho kayo mananampalataya at pumunta na kayo sa kaluwalhatian, wala na yung ganyang relationship nyo. Or kalagayan na ikaw boss at siya ay employee mo lamang. Things will be different in glory. Now, sa ating panahon, talamak yung attitude na nagmamataas yung boss dahil siya yung boss nga at minamata niya yung mga taong under sa kanya or yung mababa ang posisyon sa kumpanya. Nawa sa mga Christian employer dito ay hindi ganito ang inyong pangungugali na porket mataas ang inyong posisyon kesa sa iba or even sa kapatid mo sa Panginoon, sa inyong pinagtatrabahuan na meron kang pagmamataas na pangungugali toward them. Remember, you're just an earthly manager. You are just an earthly boss. And under ka din ng ultimate master, the Lord Jesus Christ, to whom you will give an account. But also, remember, you will give an account to everything you have done wrong as employer. Sinabi sa mga slaves in chapter 3 verse 23 and following, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ, for the wrongdoing will be paid back for the wrong he has done, and there's no partiality. Now this also apply hindi lang sa employee, but also sa mga employers. Magbibigay sulit ka sa Panginoon sa iyong ginawa, sa iyong trabaho bilang employer. And so what wrong you do, you receive. Now, it's interesting sa Ephesians 6 ay binaliktad ni Pablo. Sinabi niya, what good you do, you receive. Now, it is saying to us, Christian employer ka man or employee, God sees your work. Now, lahat ng ginawa mo sa trabaho ay nakikita ng Panginoon, mabuti man o masama. Hindi man nakikita ng taong under sa iyo yung ginagawa mong mabuti o kalokohan. Hindi man nakikita ng boss mo ang ginagawa mong mabuti o kalokohan at kasamaan. There's one who sees all of it, to whom you will give an account. At sinasabi ni Pablo sa Ephesians 6:9 that there's no partiality with Him. There's no favoritism in God. Hindi ibig sabihin na ikaw ay Christian boss dito sa lupa at binibigyan mo ng trabaho ang ibang tao, even ang mga believers, ay exempted ka na sa scrutiny ng Panginoon, na hindi ka na mananagot sa Panginoon sa iyong ginagawa. No, there's no partiality in God. Pananagutin ka ng Diyos. Pananagutin ng Diyos ang dapat managot. At lahat tayo ay haharap sa Diyos at magbibigay sulit sa ating mga ginawa. So marapat mong pakitunguhan ng patas at tama ang iyong employee, especially kung ikaw ay mananampalataya. Knowing that you are both equally loved, equally cared for, at kayo ay parehong nagsisilbi sa isang master, the Lord Jesus Christ. And so, that's the exposition of that verse. Now in conclusion, here we see the duty of Christian employer. Paul calls them to treat their employees justly,
fair and right. And the reason or the motivation in doing that is because you two are under to ultimate master, the Lord Jesus Christ. Now let me have a few words of application para sa mga Christian employers here, but also to the employee. So first of all, very simple, be fair and do right for your employees. Maging patas kayo at gawin nyo ang tama ayon sa salita ng Diyos para sa inyong trabahante ninyo. Pasahurin nyo sila ng tama, akma sa kanilang trabaho, huwag nyo silang tambakan ng trabaho na hindi naman nila trabaho. And when they fail to do the work properly, ay tinatama mo sila and you put a corrective action sa kanila, depende sa kaso nilang ginawa. Don't manage them by yelling. No, though hindi minsan may iwasan. Don't manage them by yelling or scolding and even threatening them. Lalo na kung malaman mong kapatid mo siya sa Panginoon, di ba? He or she is not just your employee, but your brother or sister in Christ. Co-laborers of Christ. You are both slaves of Christ and serving one master. And so, bakit ka magiging harsh sa kanya? Bakit mo siya pakikitunguhan ng hindi tama at patas kung siya man din ay kapatid mo sa Panginoon? Now, we need to be careful kasi mamaya meron kayong hindi believer na employee, tapos meron kayong believer na employee, at ang favorite nyo sa trabaho ay yung Christian. Or dili kaya baliktad, yung unbeliever yung favorite mo kesa sa iyong kapatid sa Panginoon. Don't play favoritism in your workplace. Believer man siya or hindi believer, ay maging patas ka. Gawin mo ang tama na ayon sa kalooban ng Diyos sa iyong pagtrato sa kanila bilang iyong employee. Now, Christian employers, make sure you're acting justly, fairly, and lovingly. Yes, marahil nasa place of power ka ngayon. Marahil nasa place of power ka ngayon dahil ikaw ang boss at mataas ang posisyon mo, but never forget you are in equal footing sa iyong believer na employee sa harap ng Diyos. And never forget that you will one day stand before your master and give account to all that you have done bilang Christian employer. And also Christian employer and also employee, do the will of God. Work in obedience to Him and manifest Christ-likeness in all that you will do. A Christian employer's first work, just as Christians employees' first work, is to do God's will and manifest Christ-likeness in all that He does. Remember, you are a slave of Christ. You are also under Him. And so anumang posisyon na pinagkaloob sa iyo ng ng Diyos sa iyong trabaho, ikaw man ay boss or empleyado, same ang panawagan din sa inyo bilang Christian employer. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. So you also work hard bilang boss, hindi para tingalain ng ibang kumpanya or business owner or other men, but you work hard in obedience to God's will, to please your master in heaven. You work hard, not for any selfish reason and gain, but for your master be glorified, at ang Christ-likeness ay mapamalas sa inyong buhay, and they praise God for your service, for your life. Na ang iba, di ba, ay magkakaroon ng kumbaga banal na inggit na sana ikaw na lang ang kanilang boss. Dahil nakikita nila kung paano mo dinadala sa mabuti ang iyong mga empleyado. At dahil tinatrato mo ang iyong mga tao under your authority ng justly, fairly, and right. Work as Christian employer
in obedience to Him. Now, again, let me ask you a question. Whether ikaw ay Christian employee or worker, employee or employer, why you work hard? Why you work hard? Do you work hard para kumita ng limpak-limpak na salapi? Do you want to be promoted sa trabaho and handle people para igalang at tingalain ka ng iba? At the same time, earning more money? And sadly, even sa mga mananampalataya, ay natatangay sa kaisipan na, magtatrabaho ako para makabili ako ng gusto ko. O magsisipag ako sa trabaho para ma-promote upang makapunta ako sa lugar na hindi ko pa napupuntahan. O itong yung posisyon na kukunin ko sa trabaho, mataas na posisyon dahil malaki yung sahod. So I could buy whatever I want. Napupunta sa selfish gain, sa love for money and ang kanilang pagtatrabaho. Now, don't get me wrong, hindi ko sinasabi masama mag-travel, ang bumili ng mga bagay mula sa iyong pinagtrabahuan. But is that what define your work? Is that what define your work? Or at the very core of your being, pagdating sa pagtatrabaho, whether you are a boss or not, you work hard as your obedience to God. Na dapat tayo magtrabaho dahil mandate sa atin ng Diyos ito sa creation pa lang, and to earn enough to provide for your needs, for the need of your family. Kaya kung hindi tama, di ba, yung pananaw mo sa pagkuha ng trabaho o mataas na posisyon sa work, you work and take higher position to earn more, and that what drives you to work hard, dyan papasok yung madaming temptation and compromises. Others ay willing na to neglect yung araw ng pagsamba para sa kanilang trabaho. Iniisip nila na sayang yung kikitain sa araw ng linggo. Others are willing to neglect their godly duties to earn more in their work. Willing to forsake yung duty nila bilang magulang sa kanilang mga anak para kumita ng malaki. Willing to neglect yung duty nila as a member of a church para kumita ng malaki. Now, here's a good reminder for us, lalo na sa atin na nagtatrabaho or employer. We work in obedience to God's will and to please Him. Paul said in 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, whether sa iyong pagtatrabaho, whether ikaw ay boss or employer, whether sa iyong work ay malaki o maliit ang kita, whatever you do, do all for the glory of God. But then lastly, having a high position in work, like being boss or CEO and earning more money, will not satisfy your soul. Your career and earning more will not satisfy your soul. Mark 8:36 verse 37, for what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? What can a man give in return for his soul? 'Di ba? Anong pakinabang kung dahil sa career mo o pagiging boss mo ay kumikita ka ng limpak-limpak na salapi, nabibili mo ang gusto mo, and yet wala kang tunay na relasyon kay Christ. Wala kang eternal life. Others find meaning sa kanilang buhay, of their life, sa kanilang career. They find meaning of life sa kanilang having high position in the company. Yung trabaho na yung buhay nila. Only to find out everything will be gone. Tulad ng narinig natin kanina. Lahat ng anuman yung nakamtan talaga natin dito sa buhay, kahit nasa rurok na tayo ng tagumpay, lahat ng achievements natin, lahat ng pinagpagura natin, one day will be gone. Diba? Kahit nasa rurok na sila ng tagumpay,
only to find out everything will be gone. At ano yung nakamtan talaga nila kahit nasa rurok na sila ng tagumpay, ng yaman? Wala. For everything is vanity, everything is temporal in this life. James 4:13, come now who say today or tomorrow we will go in such and such town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. That's life. My friends, that's the reality ng buhay. Everything will be gone. Yung position mo sa work na matagal mong iningatan will be gone. One day, and nothing can truly satisfy your soul except the Lord Jesus Christ, who is the fountain of all blessings, who is eternal life. Pagpapalit mo ba ang panandaliang satisfaction na binibigay ng mundong ito kaysa sa tunay na satisfaction at kagalakan na matatagpuan mo kay Jesus? Nawa, hindi ka lang maging busy sa pagkamit ng mataas na posisyon sa work at kumita ng pera, bagkos pagkabisihan mo. Pagkabisihan mo ang spiritual na bagay that will matter in eternity. Katulad ng pagkakaroon ng tunay na relationship kay Christ at pagsisisi sa iyong kasalanan at pagtitiwala sa iyo kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Don't be workaholic and neglect your soul. Neglecting ang pinaka-importante sa lahat at ito ay ang magkaroon ng kaligtasan at kapatawaran sa iyong pagkakasala kay Kristo Jesus at pagsunod sa Kanya. Kaya ngayon ay muli kang tinatawagan ni Jesus. Magtiwala ka sa Kanya para sa iyong kaligtasan upang hindi ka mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Believe Him and serve Him as your Master in heaven. Tayo ay manalangin. Po aming dakilang Diyos, salamat po sa tagubilin nyo sa mga Christian boss and employer, and also to us na mga employee. Tunay o Diyos na ang trabaho namin ay pagpapala na nagmula sa inyo. But it can be also abused. It can also be, Lord, a way na i-turn namin ang inyong blessing into disaster para sa aming kaluluwa. So help us to be balanced in everything na aming gagawin for your glory. Help those who are Christian employer here na may mga taong nasasakupan na sila ay maging tapat sa kanilang ginagawa, maging fair sa kanilang mga nasasakupan, and also doing everything that they can for the good of their employees at para sa inyong ikakaluwalhati. We know, Lord, na hindi ito magiging madali in a practical way. Maraming mga bagay na dapat i-consider. And yet, Lord, napakalinaw ng inyong mga salita kung ano ang dapat naming gawin and motives pagdating sa mga gantong bagay, lalo na sa area ng workplace. We pray, Lord, for the Christian employers here, that they will do everything that they can, not for selfish gain in their work, but for the glory of your name, to be Christ, that Christ will be exalted and honored even in their success and achievements in their workplace. Keep them humble, keep us humble, knowing, Lord, that everything that we do ay nakikita nyo, O Diyos. And one day we will give an account to God who is our Master in heaven. Help us, we pray, in Christ's name.